Nasa isang araw na lang NBA draft na. Depende na lang sa time zone. Ang dalawang player na pinamimilian bilang number 1 overall ay si Darren Peterson na ang tanging team na pinuntahan niya para sa workout ay Wizards. Pero ang consensus number 1 ay si AJ Dybantsa na confident pa rin si Peterson na siya ang magiging number 1. Ang Wizards kasi parang binakapan pa ni John Wall na si Peterson ang kunin bilang number 1 overall. Kung hindi makukuha bilang number 1 pick si Peterson, mas okay di umanong pumatak siya ng number 3. Buti kung pumatak siya ng number 3 ay kung pumatak pa siya na mas mababa. Ultimate shot creator di umano si Peterson. Mukha nga dahil hindi namamasa. Si AJ Dybantsa naman, dalawa ang pinuntahan, Wizards at Jazz. Yung ibang team, binisita naman niya pero mostly nagkaroon lang ng tour sa facilities at nilibre lang siya di umano ng dinner. Dahil sabi nga niya, hindi na kailangan ng workout, alam na ng mga team kung ano ang kaya niyang gawin. Pero para mas maganda rin mapunta si Dybantsa sa Jazz kaysa Wizards dahil meron ng fanbase doon si Dybantsa, andun din ang kanyang financer at isa din andun ang original na karibal nitong si Dybantsa sa West, si Cooper Flagg. Magkalaban kasi noon si Flagg at si Dybantsa bago nagpa-reclassified si Flagg at bago din lumipat siya ng basketball team nung high school. Noong 2024, tinawag pang match-up of the year yung laban ng high school team ni Dybantsa at itong si Cooper Flagg dahil sila yung top 1 player sa magkasunod na taon. Parehas lang din kasi ng state yung dalawa at nagtatapat sa AAU. Ang sinabi pa noon kaya agad nagpa-reclassified si Flagg kasi pwede agad siyang gumraduate ng high school ng 2024. Pero noon bilang number 1 prospect si Flagg, nauungusan agad siya ni AJ Dybantsa. Kaya nung lumipat itong si Flagg sa 2024 class, naungusan naman niya bigla si Dylan Harper bilang number 1 prospect at siya agad ang naging number 1 prospect para sa 2025 NBA draft. May mga nababasa pa ako sa forum nun na talagang iniiwasan nitong si Flagg si Dybantsa para hindi siya maagawan sa pwesto bilang number 1 pick kung sakaling magkasabay sila sa NBA draft. Kaya kung sa West at dito sa Utah Jazz mapupunta si Dybantsa, higit sa 2 beses lagi magtatapat yung dalawang player. Virtually halos magkaparehas yung build, magkaiba nga lang ng style at malalaman kung sino ang mas magaling sa dalawang player. Kung hindi naman mapili sa number 1 pick si Peterson, ang possible kunin ng Jazz si Cameron Boozer kasi nga ayaw ni Peterson sa Jazz. Hindi naman sa dahil ayaw niya talaga maglaro doon, kundi dahil pareha sila ng agent ni Keyonte George. Inaasahan na makakakuha ng max contract itong si Keyonte George. Ayaw lang di umano ng agent ni Peterson na masapawan yung kontratang makukuha. At mag-isip agad ang Jazz na tipirin itong si Keyonte George at intayin kung maganda ba ang lalaroin ni Peterson. Pero mostly hindi talaga desisyon ni Peterson na i-skip yung Jazz kundi desisyon ng agent niya. Pero may report kasi na hindi max contract ang ibibigay ngayon kay Keyonte George. Kaya ang pinaka-safe na pick ng Jazz sa number 2 si Cameron Boozer. Kaso 3 na kasi ang big man na meron dun. Kasama itong si Triple J, Markkanen at yung isa pang batang player na si Kyle Filipowski. Pero si Boozer ang tinag na pinaka-safe na piliin sa draft at dun din naglaro yung tatay niya na naging all-star din. Yung iba naman mga draft picks, hindi pa alam kung ano mangyayari. Yung Thunder, gumalaw na sa trade ngayon. Binigay nila si Aaron Wiggins sa Hawks kapalit ng 2 second rounder sa 2030 at 2031. Second rounder naman yon, mukhang may mundo pa nun. Mukhang hindi rin makukuha ng Lakers si Lu Dort. Pero meron pa namang nasa negative 18 million na lagpas sa second tax apron nitong Thunder. Kailangan pa nilang magbitaw ng isang player. So katulad lang ng sinabi ko kahapon kung gaano kagipit yung Thunder. 2 second rounder tapos player, meron kasing cap space yung Atlanta Hawks kaya nakuha nila itong si Wiggins ng walang kapalit na player, draft picks lang. So ganun lang din ang pwedeng gawin ng Lakers kung ilan draft picks ang ibibigay nila sa Thunder dahil mukhang nagpaparami ulit. Ang Clippers naman i-retain ng kanilang number 5 pick kaysa i-trade sa isang veteran player. Ang pinamimilian ng Clippers ngayon si Michael Brown Jr. at si Keaton Wagler. Based di umano sa report, pagpasok ng free agency,
iti-trade ng Golden State si Butler at si Podziemski kapalit ang number 11 pick kung sino man ang makukuha nila plus isa pang future first round pick para kay Kawhi. Hindi pa rin sumusuko ang Golden State kay Kawhi. Kakasabi lang ni Podziemski nung isang araw na dapat ang Golden State mag-drop ng maraming player dahil kaya pala si Podziemski isasama sa package. Open di umano ngayon ang Clippers sa mga offer kay Kawhi. Hindi tulad ng mga nakaraan na automatic reject. Ang isa pang nakaabang dito kay Kawhi ay Miami Heat bilang backup pa rin kay Giannis. Dati sinama na si Trae Young bilang backup pero mukhang mag-i-stay siya sa Wizards. Nasa Miami ang number 13 pick na maganda yung offer ng Miami dito sa Bucks pero hindi pa rin sila sinasagot. Meron din mga kasamang mga young player doon at hindi lang alam kung isasama si Tyler Hero. Baka ang isama pa si Norman Powell bilang pillar. Base sa Clippers, iintayin muna kasi nilang matrade si Giannis at si Jaylen Brown bago sila mag-decide. Dahil nakaabang din na mag-a-announce ang NBA regarding sa verdict sa Clippers at dito kay Kawhi. Depende na lang kung alin ang mauna dun eh. Kasi kapag naunang nag-announce ang NBA ng verdict at na-void ang kontrata ni Kawhi, walang makukuha ang Clippers.